Hirap ng laban namin sa loob. Tinanggalan kami ng mga job orders. Tinanggalan kami ng komite na hindi ipinapaalam sa amin. Nagkaroon sila ng sesyon na hindi kami ni-notify. Bastusan na. Bakit? Kasi mga yorme kayo eh. Walang ganon. Yung mga nagdi-deliver ng tent sa inyo, ng mga servisyo ni JTB, yung po mga yun dati may sahod. Magmula nung kami kumampi kay Yorme, lahat po yun, lahat ng staff ni DJ, ni Lady, kami, at mga kasama namin, tinanggalan ng sahod lahat. Hindi tumigil, nakipaglaban, itinaguyod, at dapat itama ang maling ginagawa ng mga kasama. Mga District 4, panagpangan po namin ang batang kalye ng Sampaloc, ang magiging congressman kung si Joel JTB Villanueva. Sa barangay, bubusukin tayo sa kasiyahan. Nakakatuwang kakilig pa premyo sa sugat walang batang kalye. Ang nakakataba naman ang puso, ang normal na sorry, sigawan pa ho. Yan o. Paano yan? Papagalitin niyo kami lahat. Eh, ayaw maniwala sa akin. Sabi ko, kaya ko rin yung pag ini-intro si Yorme, nagsisigawan at malakpakan. Maraming po salamat sa inyo at lahat ng pumalakpak at sumigaw. Meron po kayo matatanggap ngayong hapon na ito. Gawin kayo. Kanina, nung pumapasok ako, may kumalapit sa akin, JTB, napanood ko yung YouTube. Nakita ko, salamat. Sabi nung anak ko, nung nakikipaglabang ka, tinutulungan mo yung SK Federation President na kinakawawa ng Vice Mayor natin kasi inaakusahan, wala raw ginagawa, tumayo ka. At ipinaglaban mo bilang ama sapagkat nararamdaman mo yung damdamin ng kasamahan mong konsihal ng SK Federation President. Nagpasalamat naman ako sa kanya. Yung isa naman, kumalapit. Ako rin, JTB. Ano yun? Nakita ko nung nakaraan, bidang-bida ka, nasa TV ka. Nasa ABS-CBN ka, nasa TV ka. Mukhang makikipag-away ka, inaawat ka doon. Napanood niyo ba yun? Oo. Hindi ako nakikipag-away. Gusto ko ikwento sa inyo. Total, nandito na tayo. Kaya ako nagkaroon ng konting gulo sa konseho sapagkat si Attorney Lady, si Konsehan DJ, kami tatlo, incumbent. Nung araw na yon, nagulat kami sapagkat ipinapasok nila yung budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 25 billion pesos. So tumayo po ako, umabol ako, galing ako sa labas, nagsisimula na, isasarado na. Nagmamadali ako at tinawakan ko agad ang mikropono at gusto nila isarado na usapin. Sabi ko, sandali lang ako, Mr. Presiding Officer, I would like to ask questions to the Principal Operator Your Honor. Ay, hindi na, isasarado na. Ay, hindi ako pwede yan. Eh, kailangan namin magtanong sapagkat ito'y 25 billion. Bakit po ninyo minamadali? Eh, meron pa tayong isang buwan para pag-usapan natin. Ano ang ikinamamadali ninyo? Ay, hindi na pwede yan. Hindi na pwede yan. Hindi ka na pwede magtanong, JTB, Lady, DJ. Eh, kasi kulang-kulang naman kayo sa bilang, hindi naman kayo mananalo eh. Kahit na hindi kami manalo, payagan nyo kami magtanong sapagkat itong pag-uusapan, hindi naman ninyo pera, kundi pera ng taong bayan. Tama? Tama! Eh, biruin ninyo, ayaw kami pagsalitain. Pwede ba ako magtanong bakit ang 950 million pesos na budget ng God Andres na hospital, ginawa ninyong 800 million? Meron bang sasagot sa inyo? Walang makasagot. Bakit itong hospital natin sa Tondo, 950 million, ginawa ninyong 800 million? Pwede ba ninyong sagutin? Total, kayo naman na nagpapanukala na yan. Walang makasagot. Bakit gano'n? Sabi ninyo, ang pera natin gagastuhin para sa mga tao. Saan nyo dinadala ang pera? Bakit naman minamadali ninyo? Walang committee hearing, walang budget hearing. Mali yata. Mali pa ang timing. Bakit? Eh, filing na ng certificate of candidacy next week. Last week po yun eh. Tapos ngayon ipapasa nyo ito. Ayaw nilang sumagot. Sabi namin, mali ito. Tanggap namin matatalo kami sapagkat kami nasa minorya. Pero huwag niyong babuyin. Huwag niyong i-railroad.
sumagot kayo ng tama, sapagkat mapapahiya kami sa mga taga-Sampaloc kapag tinanong kami, bakit ganun ang ospital ng Maynila? Walang gamot, walang laboratory, ang susungit ng mga nurse, ang susungit ng mga doktor. Tama ba? Tapos, pagbawasan ng budget, ang lagi pinamumukha nila, si DJ, si Lady, si JTV, hinaharang ang budget ng Luzon ng Maynila. Kasi, kampi kay Isko Moreno yan. Mali. Kaya ako napanood ninyo kami sa TV, nagkakaroon ng sagutan. Pero ikatutuwa ninyo, sapagkat sa JTV, kasama ng dalawang kasamang konsyal, hindi tumigil, nakipaglaban, itinaguyod, at dapat itama ang maling ginagawa ng mga kasama. Ang hirap ng laban namin sa loob. Tinanggalan kami ng mga job orders. Tinanggalan kami ng komite na hindi ipinapaalam sa amin. Nagkaroon sila ng sesyon na hindi kami ni-notify. Bastusan na. Bakit? Kasi mga yorme kayo eh. Walang ganon. Marami naman palang bilang ninyo. Bakit natatakot kayo sa amin? Huwag niyo kami babastusin. Yung mga nagdi-deliver ng tent sa inyo, ng mga servisyo ni JTV, yung po mga yun dati may sahod. Magmula nung kami kumampi kay Yorme, lahat po yun, lahat ng staff ni DJ, ni Lady, kami, at mga kasama namin, tinanggalan ng sahod lahat. Bawal lang magkaroon mga kabataang pinapahiram ni JTV sa Dapitan Sports Complex. Pag nakita ang pangalan ni JTV, out. Bawal. Merong championship doon, iimbitahin ako. Dahil sa JTV, basketball, iimbitahin mo namin si JTV, sasabihin mo sa Dapitan, sa may Andalusia, ay iimbitado mo namin si JTV. Ay pag tinuloy nyo, hindi namin kayo pahihiramin ng phone. Bakit gano'n? Parang mali yata. Total, batang kali naman ako. Di ba nila? Sa kali-kali na lang tayo magkaroon. Total, 7 buwan na lang naman yan. Papalitan na naman silang lahat doon. Di yung case ko.